Ano guys, so kunting kaalaman lang guys about sa sensor. So mayroon tayong sensor dito na pistik na brand, then capacitive sensor. So capacitive sensor, so kahit matouch mo yan o kaya papel ballpen gamitin mo dyan, pwede yan. So yan, so 24 volts ito. So yung blue na wire, yung blue na indicator na wire dyan is yun yung 0 volt or yung negative. Then yung black natin is yung output o yung papunta dun sa signal na papunta ng relay yan. So itong blue negative, yung red is yung positive or yung 24 volts. So diyan natin nalagay yung supply niya, yung pinaka-power supply niya. So ngayon lalagyan natin ng supply. So meron tayong power supply dito na 24 volts, DC 24 volts na 5 amperes. So yan. So 24 volts naman yung supply natin dun sa ating sensor. So wawiring na natin. So lagyan natin ng ito yung natin, wire from ayan. So galing sa 24 volts. So ilalagay natin yan sa pula or yung nakalagay diyan positive sign or yung number 1. So diyan natin ilalagay yung positive para mapagana natin yung sensor natin. So ayan yung capacitive sensor natin. Then meron tayong negative dito. So meron tayong negative. Lalagay natin yung negative sa ating power supply. Una, sa power supply. So ayan. So tandaan nyo guys, bago kayo maglagay nyo, dapat nakapatay yung power supply natin. So ayan. So ilalagay din natin ito sa blue natin na supply ng ating sensor. So yun, doon sa negative, number 3. So meron tayong doon yung signal o yung load niya. So load yan sa gitna. So ipupunta yan sa ating relay. So meron tayong dito. So meron tayong wire dito, ilalagay natin diyan, napunta dito sa relay natin. O yan yung contact ng yung coil ng ating relay, yung E1 at saka E2. So yan. Then ilalagay natin yung wire na nanggaling sa papuntang relay yan. Ayan, papunta doon sa relay, sa signal sa E1. Sundan nyo yung wire. So pupunta ng E1. So nandoon. Then siyempre kailangan natin ng supply yung ating E2 ng negative. So papunta rin ng negative yan. So mayroon tayong negative. So nandyan yung negative, itong blue na wire. So yun lang guys yung sa natin, sa supply ng ating sensor. So yung signal niya papunta doon sa relay. So ngayon i-energize na natin. So mayroon na siyang dyan. So na-wiring na yan, na-wiring ko na yan. So almost 20 minutes kong ginawa yan. So yan, na-connect ko na lahat. So iti-testing natin, i-energize na natin itong power supply natin. Yan. So buhay na siya. Ayan. So wala pa tayong hangin para mapagana natin. So electro-pneumatics ito. So yan, mayroon tayong pneumatic cylinders na dalawa. Itong isa na pneumatic cylinders, yan para sa single cycle. So gumamit tayo ng solenoid na spring return at saka solenoid na double. Yan, para sa continuous cycle. So ngayon bubuksan natin yung hangin muna. So nakapatay pa yung jet valve nya. Ayan. So meron din tayong regulator dito. So ayan, so may regulator tayo, open natin. So ayan. Then diretso na yan dun sa So meron tayong service lines dito. So diyan natin yung service line. Distribution service line na punta dito sa ating solenoids. At saka papunta dun sa ating pneumatic cylinder. So ngayon ititesting na natin. So yung nito. So ganyan lang. Ayan, gumana na siya. So gagamitin natin yung sensor na winaringan natin kanina, yung binuhay natin na sensor. So gamit ng sensor na ito, so anin ko natin yung timer para makita natin yung working principle niya. So lagyan natin ng 15 seconds.
Then, panda rin natin throw sensor. So, sensor gagamitin natin. So, gagamitin natin yung daliri natin. Itatap lang natin para umandar yan. So, yan. So, yan na siya. So, umandar siya. So, yan yung mga relay. Ito yung mga relay natin. Ayan. Ito naman yung ating push button. Ayan. Ha? So, ngayon guys, maingay na. So, umandar ulit yung ating compressor.